Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. So purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa buong linggo at tayo po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng kanyang banal na mga salita. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Pearlie Ruth Glenn Pidere. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Brother Rob. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating opening song.
Ayan na. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Ama namin na ang tahanay nasa mga langit, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat na sa buong maghapon nakalipas, kami po ay iyong iningatan at patuloy na inilayo sa kapahamakan at patuloy din binibigyan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa pagdating ng Sabat na ito upang ikaw ay muling makasama namin at purihin at umaasa po kami na sa aming pag-aaral ang iyong presensya at ang banal na espiritu ang siyang manguna at bigyan po kami ng katalinuhan at tamang mga desisyon na galing dyan sa kaitaas-itaasan. At umaasa po kami na ang aming mensahe na mapapakinggan ay makapagpapatibay sa aming pananampalataya at higit sa lahat, mababago rin ang aming mga likas nang sa gayon kami ay makasama ng mga anghel diyan sa langit na bayan. Salamat pong muli at umaasa po kami na mauunawaan namin ang mensahe na ibibigay sa amin ng aming kapatid. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Fe, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At sa punto pong ito, bago po natin maririnig ang mensahe ng buhay na hatid po sa atin ni Sister Sweet, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ihahandog po sa atin ni Sister Lia Menjola. We can never see beyond tomorrow. It cannot erase the pain or sorrow.
Maraming salamat po, Sister Lia, sa inyo pong napakagandang awit at ngayon po akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ngayong gabi po, ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan ay mula pa rin sa libro ng Mind, Character, and Personality. Nasa chapter 10 na po tayo at ang pamagat ay Understanding. So, sabi dito, a word requiring discernment and discrimination. It is the nicest and most critical word It is the nicest and most critical work ever given to mortals to deal with minds. Those who engage in this work should have clear discernment and good powers of discrimination. So itong gawain na to, na ito yung may pinakamaganda at critical na gawain. Kasi ang gagawin mo dito is makikipag-deal ka doon sa mga isipan ng tao. At yung mga gumagawa nito ay kinakailangan na meron silang malawak na pag-unawa. Meron silang clear discernment at good powers of discrimination. An exacting task. Since man cost heaven so much, the price of God's dear Son, how carefully should ministers, teachers, and parents deal with the souls of those brought under their influence. It is nice work to deal with mice, and it should be entered upon with fear and trembling. So dahil nga na parang napakamahal sa atin, or since man cost heaven so much, so ang kinakailangan natin gawin na kinakailangan na carefully should ministers, teachers, and parents deal with the souls of those brought under their influence. Kinakailangan na may pag-iingat yung paggagabay ng mga guro or mga ministro or mga parents sa mga kaluluwa na nasa kanilang paanan or nasa kanila. Kasi maganda siyang gawain, pero kinakailangan na kapag gumagawa tayo niyan or kapag ginawa natin yan, ay gagawin natin with fear and trembling. So, yun yung gusto ng ating Panginoon. Kasi hindi madali ang itong mga gawain na ito. Although na maganda siya, pero hindi talaga siya madali. Lalong-lalo na kapag hindi tayo nag-rely sa ating Panginoon. Okay. The educators of youth should maintain perfect self-control. To destroy one's influence over a human soul through impatience or in order to maintain undue dignity and supremacy is a terrible mistake, or it may be the means of losing the soul for Christ. The minds of youth may become so warped by judicious management that the injury done may never be entirely overcome. The religion of Christ should have a controlling influence on the education and training of the young. So yung mga tagaturo or magtuturo ng mga kabataan or kahit sinong tinuturuan, kinakailangan na i-maintain nila yung kanilang self-control. Kasi pag once na wala tayong self-control, imbes na madadala natin sa paanan ng ating Panginoon yung isang kaluluwa na yun or isang tao na yun ay hindi na siya madadala. Kasi nga, ikaw mismo na tagaturo, ikaw mismo na tinitingnan nila na parang example ay wala kang self-control.
Kasi 'di ba, ang sabi mas marami kang matutunan na lesson or mas maraming madadala 'pag 'pag ikaw mismo, yung ginagawa mo ay tama at yung mga ginagawa mo ay yung mga tinuturo mo ay ginagawa mo. So yun yung, ah, isang paraan para, makadala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. The Savior's example of self-denial, universal kindness, and long-suffering love is rebuked to impatient ministers and teachers. He inquires of these impetuous instructors, "Is this the manner in which you treat the souls of those whom I gave my life? Have you no greater appreciation of the infinite price I paid for their redemption?" So kaya nga 'di ba nung panahon na andito pa si Kristo sa sanlibutan, yung nandito pa siya, 'di ba, ang daming mga ministro, ang daming mga, matataas na posisyon na galit sa kanya kasi dahil sa pagpapakita lang niya ng, self-denial at kindness at long-suffering niya ay nagagalit na sila. So, dito, dito sa libutan kailangan na 'pag tayo ay, mag-review, kinakailangan na may pagmamahal. Kasi palagi nating itatak sa isipan natin, palagi nating, itanong kung ito ba ang tamang gawin natin sa pag-treat ng kaluluwa na kinamatayan ni Kristo? So ito ang ah, palagi nating itatak sa isipan natin, palagi nating itanong sa sarili natin. Kasi nung panahon na andito pa si Kristo, hindi natin siya nakita na hindi natin siya nakita na naging magagalitin, naging, mainitin ang ulo. Ang nakita lang talaga natin sa kanya is yung self-denial, yung kabutihan niya at yung pagtitiis at pagmamahal niya sa kanyang mga, nakakasama. Kahit na yung palagi niyang nakakasama ay merong iba't ibang mga ugali. So yun din ang gawin natin. Patience and wisdom needed. Ministers Ministers should be careful not to expect too much from those who are still groping in the darkness of error. They should do their work well, relying upon God to impart to inquiring minds the mysterious, quickening influence of His Holy Spirit, knowing that without this their labors will be unsuccessful. They should be patient and wise in dealing with minds, remembering how manifold are the circumstances that have developed such different traits in individuals. They should strictly guard themselves also, lest self get the supremacy and Jesus be left out of the question. Kinakailangan yung mga ministro, yung mga tagaturo, yung mga guro, mga parents ay huwag tayong mag-expect masyado doon sa um, doon sa mga tao na parang mas gusto pa yung parang mas gusto niya pa sa sanlibutan. Na kailangan na mag-expect tayo pero wag yung masyadong mataas. Yung too much na expectation kasi yun yung magle-lead sa atin ng uh, so, at sabi din dito na kinakailangan kapag tayo ay gumagawa ng gawain na ito, ay nagre-rely tayo doon sa ating Panginoon para siya yung tutulong sa atin na mapalapit natin yung isang kaluluwa na iyon sa Kanya. Kasi pag hindi tayo nag-rely sa ating Panginoon, ang ating mga ginawa ay magiging unsuccessful. Wala tayong madadala sa Kanyang paanan. Kaya nga sabi dito na they should be patient and wise in dealing with minds.
Kasi hindi siya madali na gawain. Isa ito sa mga gawain na napakahirap din. The love of Christ wins its way. Only he who reads the heart knows how to bring men to repentance. Only his wisdom can give us success in reaching the lost. You may stand up stiffly, feeling, I am holier than thou, and it matters not how correct your reasoning or how true your words, they will never touch hearts. The love of Christ, manifest in word and act, will win its way to the soul, whether reiteration or precept or argument would accomplish nothing. So, kahit kahit gawin kahit anong gawin natin or gawin ng mga tinuturuan natin, kung gusto talaga ng ating Panginoon na madala siya sa kanyang paanan, ay madadala siya. Kasi yung pagmamahal ng ating Panginoon, yun talaga yung mananalo. At yun talaga yung gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para tayo ay mailigtas. Siya lamang yung ah, nakakabasa ng ating mga puso at ng ating mga isipan na upang yung mga tao ay mag-repent. Kasi kahit na ipakita natin sa mga tao na tama tayo, kahit na makikipag-argumento ka sa mga tao at mananalo ka doon, pero magiging walang saysay pa rin yun kahit na gaano ka totoo yung mga sinasabi mo. Kasi hindi yun ang gustong paraan ng ating Panginoon. So, siya lang yung may kakayahan na ma-convert niya yung puso ng isang tao na magsamba sa kanya. Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming mga debate, ang daming mga ah, argument na kung tutusin, hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Kasi kahit nga, sabi dito, kahit gaano katotoo yung katotohanan na yun na sinasabi mo, hindi yun, they will never touch hearts. Kasi hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Gusto niya yung masinsinan na pag-uusap, yung kalma na pag-uusap, yung walang walang halong walang halong inis, walang halong pride. Yung gusto niya nagpapakumbaba lahat. So yun yung gusto ng ating Panginoon. Kasi 'di ba 'pag may nakita tayong nagdedebate ganyan, 'pag nakita natin yung isa na mas kalma, tapos yung isa naman parang medyo mainit, 'di ba parang ang paniniwalaan natin is yung kalma? Kasi nakikita natin yung karakter ng ating Panginoon. So yun yung gusto ng ating Panginoon. Qualities needed in understanding minds. Counsel to a literature and evangelist. There are more difficulties in this work than in some other branches of business. But the lesson learned, the tact and discipline acquired, will fit you for other fields of usefulness, where you can minister to souls, those who poorly learn their lessons in approaching persons will show the same want, lack of tact, and skill in dealing with minds should they enter the ministry. So, there are more difficulties in this work. Kaya nga, mahirap talaga itong gawain na ito. Kasi isipan yung mga isipan, minds, yung i-deal mo. Mga pag-uugali na iba-iba, mga traits na hindi naman sa isang pamilya sila lumaki. So magkaiba-iba yung kanilang mga traits, magkakaiba yung kanilang mga pag-uugali, magkakaiba yung kanilang mga paniniwala. Kaya nga, kaya nga nung nag-training, kahit na kahit na may pagkapasaway,
yung mga trainees, ganyan. Pero still, nagpapatuloy pa rin yung training. Kasi hindi naman kami lahat na trainees ay pare-pareho ng pag-uugali. Hindi kami lahat nasa isang bahay lahat, kundi na magkakaiba-iba kami. So, I'm happy and I'm thankful to God na, na, na natapos din ang training, na nakayanan ng mga instructors, na nakayanan ng mga tagaturo namin na i-deal kami kahit na magkakaiba yung mga ugali namin. So, ganito din ang ito din ang kailangan nating gawin ngayon. Although na mahirap siya, pero kinakailangan lang natin is mag-rely tayo sa ating Panginoon kasi siya yung tutulong sa atin. Kasi kung wala ang Panginoon, kung hindi nag-rely ang mga instructors, ang mga tagaturo namin sa ating Panginoon, hindi matatapos ang training. So, yun ay isang example na pag mag-rely tayo sa ating Panginoon, kahit madaming pagsubok na dumarating sa atin, kahit ang daming pagsubok nating madadaanan, pag nag-rely lang tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. A course which may leave irreparable scars and bruises. A teacher may have sufficient education and knowledge in the sciences to instruct, but has it been ascertained that he has tact and wisdom to deal with human minds? If instructors have not the love of Christ abiding in their hearts, they are not fit to bear the grave responsibilities placed upon those who educate the youth. Lacking the higher education themselves, they know not how to deal with human minds. Their own insubordinate hearts are striving for control, and to subject the plastic minds and characters of the children to such discipline is to live upon the mind scars and bruises that will never be removed. So, kahit gaano kagaling yung isang guro or isang magtuturo, kahit siya ay maraming kaalaman sa sciences, pero kung wala siyang tact at wala siyang wisdom sa pag-deal sa mga isipan ng mga tao, ay hindi pa rin yun magiging successful. Mag-iiwan yun ng mga scars na hindi na matatanggal. So, kinakailangan yung mga instructors, yung mga tagaturo ay merong pagmamahal meron siyang pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi kung wala siyang pagmamahal sa ating Panginoon, hindi niya makakayanan na dalhin yung responsibilidad na iyon, na mag-educate sa mga kabataan. Kasi pag once na pumasok tayo sa ganitong gawain, kinakailangan yung puso't isipan natin ay nasa ating Panginoon para tayo ay kanyang tulungan. Kasi hindi talaga siya madali na gawain. Personal element essential. In all true teaching, the personal element is essential. Christ in his teaching dealt with men individually. It was by personal contact and association that he trained the 12. It was in private, often but one listener, that he gave his most precious instruction. To the honored rabbi at the night conference in the Mount of Olives, to the despised woman at the well of Sychar, he opened his richest treasures. For in these hearers he discerned the impressible heart, the open mind, the receptive spirit. Even the crowd that so often thronged his step was not surprised in indiscriminate mass of human beings. Kung habang nandito pa si Kristo sa lupa, di ba, dinil niya yung mga tao isa-isa, individually. It was by personal contact and association that he trained the 12. So, nag-train siya ng 12 persons or 12 men na magkakaiba-iba din yung mga pag-uugali nila.
Di ba nung una, hindi sila magkakasundo-sundo, palagi silang nag-aaway, palagi silang nagkakasagutan. So, kinalaunan, habang tinitrain niya yung 12 na yun, 12 disciples niya, ay unti-unting nababago yung kanilang mga pag-uugali. Kasi nakita nila sa kanilang tagaturo na mayroon siyang self-control, meron siyang self-denial, meron siyang kabutihan sa kanyang puso. Excuse me. Overwork unfit to deal with others. The teachers themselves should give proper attention to the laws of health, that they may preserve their own powers in the best possible condition, and by example as well as by precept may exert a right influence upon their pupils. The teacher whose physical powers are already enfeebled by disease or overwork should pay special attention to the laws of life. He should take time for recreation. He should not take upon himself responsibility outside of his schoolwork, which will so tax him physically or mentally that his nervous system will be unbalanced. For in this case, he will be unfitted to deal with minds and cannot do justice to himself or to his pupils. Ano daw po, overwork, unfit to deal with others. So, paano tayo makakapagsabi sa mga tinuturuan natin na paano tayo makakapagsabi na kailangan na magpahinga kayo ng maaga. Huwag kayong magtrabaho ng sobra, huwag kayong mag-overwork. Pero ikaw mismo na nagtuturo ay hindi mo yun ginagawa. Paano ka paniniwalaan ng yung mga estudyante or na yung mga tinuturuan kung ikaw mismo ay hindi ka gumagawa niyan? So, kinakailangan kasi ikaw taga-turo, ikaw yung taga-gabay sa kanila, kung ano yung mga sinasabi mo, kinakailangan na yun din ang gagawin mo. Kasi paano kanila magiging example kung ikaw mismo ay hindi mo ginagawa? So, paano ka makapagsabi na isa kang ministro tapos magsabi ka na bawal kumain ng karne, bawal bawal kumain ng junk foods. Pero ikaw mismo yung nangunguna na magkain ng mga ganyan na mga bagay. So, paano ka paniniwalaan ng mga tinuturuan mo? Magsabi ka na, bawal magpuyat. Bawal in-between meals. Pero ikaw mismo, ay hindi mo yun ginagawa. Lagi kang puyat, lagi kang nag-i-in-between. So, hindi ka talaga paniniwalaan. Kaya nga, di ba, overwork unfit to deal with others. Hindi siya karapat-dapat na makipag-deal sa iba kung palagi siyang nag-overwork. Kung siya mismo, sa sarili niya, wala siyang self-control, so hindi siya magiging fit doon sa gawain na yon. Kasi sabi ito, the teacher whose physical powers are already enfeebled by disease or overwork should pay special attention to the laws of life. He should take time for recreation. Dahil nagkasakit ka na, dahil sa pag-overwork mo, kinakailangan na meron ka ng should pay special attention to the laws of life. At kinakailangan na mag-recreate mo ulit yung katawan mo para mabalik sa dati, para mabalik yung sigla ng iyong katawan. At para paniwalaan ka ng iyong mga tinuturuan. Christ understands. He who took humanity upon himself knows how to sympathize with the sufferings of humanity. Not only does Christ know every soul and the peculiar needs and trials of the soul, but he knows all the circumstances that chafe and perplex the spirit. His hand is outstretched in pitying tenderness to every suffering child. Those who suffer most have most of his sympathy and pity.
He is touched with the feeling of our infirmities, and He desires us to lay our perplexities and troubles at His feet and leave them there. So, palagi nating pakatandaan na kahit anong pagsubok na dumarating sa ating buhay, andiyan si Kristo na umuunawa sa atin. Andiyan si Kristo na handa tayong tulungan. Kasi siya mismo, naranasan niya yung maging tao. Naranasan niya yung mga naranasan natin. Mas sobra pa nga yung naranasan niya, di ba? Kasi sa kanya talaga nakatuon yung kaaway natin. Kasi siya yung tagapagligtas natin. Kaya pag may problema tayo, may pagsubok sa ating buhay, may mga challenges, kinakailangan na manalangin tayo sa kanya at hayaan natin yun ibigay natin sa kanya. Kasi ayaw ng ating Panginoon na tayo ay namumroblema. Gusto niya ang kanyang mga tagasunod, ah, ang kanyang mga mananampalataya ay masaya. Kasi pag palagi tayong namumroblema, palagi tayong malungkot, parang wala tayong Diyos. Kasi gusto ng ating Panginoon na tayo ay palaging masaya. Kaya, kung ano man yung problema natin, ano man yung mga pagsubok natin, ibigay lang natin yun sa Kanya. Ipaubaya natin sa Kanya. At siya na ang bahala. Siya na yung magbibigay ng solusyon sa atin. Siya yung magbibigay ng daan para ma-overcome natin yung lahat. Kapag tayo ay manalangin sa Kanya. Understanding brings closer relationship to Christ. Good deeds are the fruit that Christ requires us to bear. Kind words, deeds of benevolence, of tender regard for the poor, the needy, the afflicted. When hearts sympathize with hearts burdened with discouragement and grief, when the hand dispenses to the needy, when the naked are clothed, the stranger made welcome to sit in your parlor and place in your heart, angels are coming very near, and an answering strain is responded to in heaven. So yung pag-uunawa pala natin ay nakakapagbigay or mas nagiging close tayo sa ating Panginoon. Kasi ang paggawa natin ng mabuti ay yun yung bunga na nasa atin si Kristo. Yung pagsabi natin ng mga mabubuting mga salita, yung paggawa natin ng mabubuti, at yung pagtulong natin sa mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan, ay mas yung relationship natin sa ating Panginoon ay mas magiging closer. So, kung tayo ay paunawain, kung tayo ay palaging tumutulong, so lahat ng iyon ay pakikita ng ating Panginoon. At dahil ginawa natin yon, mas magiging close yung relationship natin sa ating Panginoon. Christ calls for tenderness and compassion. True sympathy between man and his fellow man is to be the sign distinguishing those who love and fear God from those who are unmindful of his law. How great the sympathy that Christ expressed in coming to this world to give his life a sacrifice for a dying world. His religion led to the doing of genuine medical missionary work. He was a healing power. I will have mercy and not sacrifice, he said. This is the test that the great author of truth used to distinguish between true religion and false. God wants his medical missionaries to act with the tenderness and compassion that Christ would show where he in our world. So gusto ng Panginoon na tayo ay merong tenderness at compassion. Lalong-lalo na sa atin na mga
medical missionaries. Kasi yung lalapit yung mga tao na nangangailangan kung sa aura mo pa lang or sa mukha mo pa lang ay parang natatakot na silang lumapit sa'yo. Parang sinasabi nila, parang, ba't parang palagi siyang galit? Yan. So gusto ng ating Panginoon na magiging ah, tender at compassionate tayo. Kasi tayo mga medical missionaries, madami talagang mga tao na nangangailangan sa atin. Kasi ang dami namang taong nagkakasakit. Kasi pag ah, wala kang, hindi mo gusto yung gawain na yan, makikita, makikita yun ng mga pasyente mo. So, kinakailangan tayo ay merong compassion at tenderness. Kasi yung pasyente natin ay isa din yung kaluluwa na kinakailangan natin maakay sa paanan ng ating Panginoon. Kasi 'di ba ah, ang medical is yun yung ah, pang pang-open natin sa puso ng mga tao. Kasi hindi naman sabi na Bible study tayo, hindi naman puwedeng gano'n. So 'di ba kaya nga 'pag may youth speak or anong program man 'yan, 'di ba mas inuuna yung about sa health, about sa kalusugan ng tao, para mabuksan natin yung kanilang mga puso at mga isipan, para hindi sila maging prejudice sa'yo. Kaya sa atin na mga medical missionary, kinakailangan na meron tayong tender heart at magiging passionate tayo. Kasi tayo yung pangbukas para para maakay natin yung kaluluwa na yun. Some of life's happiness. A cultivated intellect is a great treasure, but without the softening influence of sympathy and sanctified love, it is not of the highest value. We should have words and deeds of tender consideration for others. We can manifest 1,000 little attentions in friendly words and pleasant looks, which will be reflected upon us again. Thoughtless Christians manifested by the neglect of others that they are not in union with Christ. It is impossible to be union with Christ and yet be unkind to others and forgetful for their rights. Many long intensely for friendly sympathy. So, magiging imposible sa atin yung pag-union natin sa ating Panginoon pag tayo ay hindi mabuti sa kapwa natin. So, kinakailangan na tayo ay palaging mabuti sa kapwa natin. Tayo ay palaging yung mga salita natin na lumalabas sa ating mga bibig ay kinakailangan na nakakapag-encourage yun sa ating mga kasamahan. Kinakailangan na meron tayong sympathy sa ating mga nakakasalamuha at sa ating mga kaibigan or sa ating kapitbahay, kinakailangan na meron tayo nun. God has given each of us an identity of our own, which cannot be merged in that of another. But our individual characteristics will be much less prominent if we are indeed Christ and His will is ours. Our lives should be consecrated to the good and happiness of others, as was our Savior's, as was our Savior's. We should be self-forgetful, ever looking out for opportunities, even in little things. To show gratitude for the favors we have received of others and watching for opportunities to cheer others and lighten and relieve their sorrows and burdens by acts of tender kindness and little deeds of love. These thoughtful courtesies that, commencing in our families, extend outside the family circle, help make up the sums of life's happiness
and the neglect of the little things makes up the sum of life's bitterness. So, tayong lahat ay merong sarili nating identity na mahirap talaga na mag-merge sa iba. Kaya nga 'di ba merong unity in diversity. Kasi tayo ay magkakaiba ng pag-uugali, magkakaiba ng nilakihan, kakaibang pamilya, magkakaibang paniniwala. So, despite ng pagkakaiba natin, kinakailangan na tayo ay mag-unite. Sabi dito, but our individual characteristics will be much less prominent if we are indeed Christ and His will is ours. So kung nasa atin yung ating Panginoon, yung mga karakteristik na yun na di maganda, yung mga karakteristik na mga defect of characters natin, ay unting-unting mawawala yun pag nasa atin ang Panginoon at pag nasa atin din yung kanyang will. Our lives should be consecrated to the good and happiness of others, as was our Savior. So, yun nawa din yung ipanalangin natin na i-consecrate natin yung ating mga sarili na makagawa tayo ng kabutihan at kasiyahan sa iba. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon dito sa sanlibutan. Yung dito pa siya namumuhay. Kaya nga 'di ba, nagpunta ang ating Panginoon dito sa sanlibutan para maging example natin siya. So siya yung sundin natin na magbigay tayo ng kabutihan at kasiyahan sa iba. Hindi yung discouragement, disappointment, ah, discrimination na hindi maganda. So, yun yung iwasan natin. Kasi imbis na maakay natin yung kaluluwa na iyon, ay hindi na natin siya maaakay. Dahil sa maling mga salita, maling mga gawa na ating ginagawa. So, sa gabing ito, tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon na kinakailangan natin na pag-unawa or kinakailangan natin na unawain yung mga taong nakapaligid sa atin. Kasi yung mga tao na nakapaligid sa atin ay ay binuhusan din yan ng dugo ng ating Panginoon. Isa siya sa sinakripisyuhan ng ating Panginoon. Kaya palagi nating pakatandaan na yung mga nakakasalamuha natin ay kinakailangan na i-treat natin sila ng maayos, i-treat natin sila ng mabuti, at kinakailangan natin na magtulong sa mga taong nangangailangan. At kinakailangan din kung ano yung mga tinuturo natin, kung ano yung mga sinasabi natin, ay kinakailangan na i-apply natin yun sa ating buhay. Although na hindi madali, pero pag hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, ay makakayanan natin yun. At sabi din doon, kapag tayo ay maunawain at may simpatya tayo sa mga tao, ay mas magiging close yung relationship natin sa ating Panginoon. So, yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Sweet, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. So, tayo po'y pinaalalahanan ulit ng ating Panginoon patungkol po sa kung paano makipag-deal sa human minds. At dito po ipinapakita na kinakailangan na maging
At dito po sinasabi na ako, konting pagmamahal or konting kabaitan, kabutihan ng loob na papakita natin sa mga tao na nasa paligid natin ay ito po ay acts of love. Ito po yung deeds of love. At dito po sinasabi na dito po sa panghuling paragraph na we should be self-forgetful, ever looking out for opportunities, even in the little things, to show gratitude for the favors we have received of others, and watching for opportunities to cheer others and lighten and relieve their sorrows and burdens by acts of tender kindness and little deeds of love. These thoughtful courtesies that, commencing in our families, extend outside the family circle, help make up the sum of life's happiness, and the neglect of these little things makes up the sum of life's bitterness and sorrow. So dito po, alam po natin na hindi po madaling mabuhay dito sa sanlibutan. Maya't maya sinusubok, maya't maya may mga problema tayong pinagdadaanan. Pero konting kabutihan na ipapakita natin sa mga tao, ito po'y nagpapagaan ng pinapasan ng ating kapwa. So hindi man po sa kahit na lamang po sa pagtulong even doon sa pinakamaliit na bagay ay kumpara sa atin minsan na napakaliit na tulong na yun, pero para doon sa tinulungan natin ay malaking tulong na po yun para sa kanya kasi minsan hindi natin inaasahan na dumating tayo or pinahintulutan ng Panginoon na dumating tayo dun sa panahon na kailangan niya ng tulong at tayo po yung pinadala ng Panginoon at hindi po natin alam yon. At nawa po'y maging habit po natin or maging gawain po natin sa pang-araw-araw na sisikapin na sa bawat opportunity na tayo po'y makatulong ay tayo po'y tumulong. At kahit hindi po natin alam at hindi po natin namamalayan na napapagaan na pala natin yung papasanin ng ating kapwa. So sa punto pong ito, akin pong binubuksan ng dulang para po sa inyong mga karagdagan. Kung meron po kayong insights or ah, may mga points po na hindi na-discuss ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay paki-open lamang po ng inyong microphone at ng inyong camera. So meron po tayong kasamahan dito sa Zoom, mga nagmula po sa Cotabato, si Sister Pearl, si Brother Harry, ang mga kasamahan po natin sa Tumpa, si Sister Angela, si Sister Tricia, si Brother Franklin at ang Flores family. At ganon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live, kung meron po kayong karagdagan, ay i-comment down lamang po. So, mukhang malinaw na po ang ating napag-aralan sa gabing ito. Kung wala na pong magdadagdag, tayo na po'y dumako sa ating closing song at susundan po yan ng closing prayer ni Sister Angela Buko.
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kayong pinagkapasalamat sa araw ng Sabat na inyo kaming muling tinipon at maraming salamat din po sa buong Sanlinggo na kami po ay inyong iningatan at ginabayan sa bawat araw. At nagkapasalamat din po kami sa mensahe na aming napakinggan ngayong gabi na nawa po tulungan niyo po kaming maging maunawain sa ibang tao at nawa po ay matuto din po kaming maging mahinahon at mapagpasensya. At manawa po amin po itong maisabuhay, mga aral na aming natutunan sa pamamagitan po ng aming gawa at magkaroon po kami nawa ng pag-ibig sa aming mga nakasalamuha. At ingatan niyo po kami sa aming pagtulog ngayong gabi at upang bukas kami po ay patuloy na makapagsamba sa inyo. At ito po ang aming sinasama't dinadalangin sa pangalan ni Jesus. At dito po nagtatapos ang ating Vesper Worship para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nag-join at maraming salamat po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas para po sa ating morning devotional sa ganap po na 5 a.m. At ang ating Sabbath services po na magsisimula po ng 9 a.m. ang ating Sabbath school at ang ating second service naman po sa ganap na 10:30. At naway mga mensahe nating narinig ay ating isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. Happy Sabbath.